Mukhang hindi ko na kailangang kausapin ang ninong Mujica, pabirong sabi ni Don Fernan. Natigilan si Lindy sa pag-aayos ng pagkain nito sa maliit na lamesa. Tiningnan niya ang ama, at nakitang nakangiti ito ng malapad habang nakatanaw sa ibaba, kay Magnus kasalukuyang nagpapakain ng mga aso. Dahil hindi pa pwedeng gumalaw-galaw si Don Fernan, ay dinalhan na lamang ito ng pagkain sa silid nito. At gusto nitong kumain sa teresa, kung saan matatanaw ang halos kabuuan ng kanilang hasyenda. Bakit naman papa? Ano ang sasabihin mo kay Ninong? Mukhang masaya naman si Magnus. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan. Ho, paano nyo naman nasabi? Parang gusto lang manggulo niyan. Ayaw niya lang magluto para sa sarili niya. Sumimangot si Lindy. Natawa si Don Fernan. Kakaibang bata si Magnus anak. Sa lahat ng anak ng ninong mo, ay siya lang ang malayo sa mga tao. Pero napaka-masunerang bata. Bibihira ko nga iyang makita noon, at sa tuwing makikita ko pa nga, ay tahimik lang at nakasimangot. Pansin ko nga po, hindi ko siya nakilala noong makita ko siya. Naupo si Lindy sa tapat ni Don Fernan. Kain ka na papa, iinom ka pa po ng gamot. Hay, sige na nga. Mukhang mas mahigpit ang doktor ko rito sa bahay Napahagik-hak si Lindy. Hinayaan na niyang kumain ang kanyang ama, habang pasimpleng sumisilip kay Magnus. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang naging interesado rito, dahil sa kinuwento ng kanyang ama. Bigla ay nahiwagan siya sa binata. Pagkatapos kumain ni Don Fernan, ay hinayaan na ni Lindy ang personal nurse nito ang mag-asikaso rito. Nagluto na rin siya ng hapunan nila, at pagkatapos ay pumunta muna sa kulungan ng mga baboy. Shuche, nakakatayo ka na, nakangiting sabi ni Lindy. Nilapitan niya ang malaking baboy at hinagod ang ulo nito. Panay ang iyak ng mga biyek, na nakadikit pa ang bibig sa suso ng malaking baboy. Agad kasi itong tumayo noong marinig ang boses ni Lindy. Higa ka na ulit. Kawawa ang babies mo. Hamyuni ang baboy na para bang naunawaan si Lindy. Muli itong nahiga at hinayaan na ang mga big na sumuso sa kanya. Lalong napangiti si Lindy. Ang lalaki na nila. Lindy, Magnus, anong nangyari sa'yo? Hinubad ni Magnus ang suot na sando. Puno kasi iyon ng putik at ang pantalon nito. Natigilan naman saglit si Lindy noong mapatitig siya sa tiyan nito. Bigla niyang naalala noong unang gabi nilang magkasama. Agad na nag-init ang kanyang tainga, at siya ay tumingin sa alagang baboy. Nagpatulong kasi si Mang Kanor doon sa palayan. May pagkain na. Napanguso si Lindy. Yes sir. Kanina pa po luto. Pinunasan ni Magnus ang leeg pababa sa dibdib. Mabuti naman. Nagugutom na ako Napailing si Lindy. Hindi ko alam na marunong ka palang magtrabaho sa palayan. Oo naman. Noong bata pa ako, palagi rin akong sinasama ng mommy ko sa hasyenda. Biglang nawala ang mga ngiti ni Magnus. Maliligo lang ako. Sabayan mo na ako sa pagkain ha. Agad na nakaramdam ng pagtataka si Lindy, dahil nakita niyang biglang lumungkot ang mukha ng binata. Nagmamadali rin itong tumalikod sa kanya, na para bang nahiya sa sinabi nito. Ano kayang nangyari dun? Napabuga ng hangin ang dalaga. Minabuti na lamang niya na pumunta sa kusina, upang mag-asikaso na ng pagkain nila ni Magnus. Aba, mukhang masarap yan Bigla na lamang sumulpot si Kirei mula sa sala. Mayroon itong dalang basket na puno ng prutas. Pakain. Sige, maupo ka na riyan at ihahanda ko lang ito. Thank you Bessie. Ibinaba ni Kirei ang dalang basket sa ilalim ng lamesa. Balita ko nandito raw ang asawa mo. Where na siya? Naliligo. Nakita mo. Agad na nanlaki ang mga mata ni Lindy. Tumawa naman ng malakas si Kirei. Bakit parang gulat na gulat ka? Nakita mo na no? Oy Kirei, ang bibig mo naman. Ay, mukhang nabinyagan na ang besi ko Tumigil ka nga, hindi kita pakainin dyan. Tumalikod si Lindy. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang naging sensitive tungkol kay Magnus. Nakakainis. Aniya sa kanyang isipan. Ilang sandali pa ay dumating na si Magnus sa hapagkainan. Nag-umpisa na rin silang kumaing apat, dahil dumating din si Myrna. Tanging si Kirei lang ang maingay sa kanilang lamesa, dahil panay ang tanong nito kay Magnus. Si Lindy na lamang ang nahihiya, dahil para bang ini-interview na nito ang binata. Nga pala Magnus, wala ka bang girlfriend?
Tanong ni Kirei. Biglang inubos si Magnus. Agad itong inabutan ni Lindy ng tubig. Ha? Girlfriend, kasi di ba arranged marriage lang kayo ni Lindy? Single ka ba noon? Or totoo yung chismis na may asawa ka na rin? Ano, saan mo naman yan nasagap? Nagtatakang tanong ni Magnus. Sa social media. So, ano nga? Hay nako Kirei. Ano naman ngayon kung may dating nobya si Sir Magnus? Mag-asawa na sila ni Lindy, sabat ni Myrna. Curious lang nay. Tiningnan ni Lindy si Magnus. Hinintay niyang tumanggi ang binata, ngunit bigla itong tumango. Agad na nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib si Lindy. Hindi totoo na may asawa na ako. Pero nagkaroon ako ng girlfriend. Oh, sino? Nasaan siya? Alam ba niya na nakatali ka na sa best friend ko? Kirei. Pinandilatan ni Lindy si Kirei. Wala na. Actually, I haven't seen her for 3 years now. Hindi ko na rin siya nakausap pa. Break na kayo. Matipid na ngumiti si Magnus. Hindi naman alam ni Lindy kung ano ang kanyang mararamdaman, dahil sa hindi nito kinumpirma ang tanong ni Kirei. Biglang bumagal ang pagmuya niya ng kanin, at nag-iwas ng tingin. Ay okay, ani Kirei, alam mo itong besi ko. Walang boyfriend yan, NBSB. Kaya fresh na fresh yan. Kirei, ano ba yung pinagsasabi mo? Kumain ka na nga lang riyan. Saway ni Myrna. Lamabi si Kirei. Nagpapaliwanag lang Bumuntong hininga si Lindy. Minabuti na lamang niyang tumahimik, at ipagpatuloy ang pagkain. Hindi na rin naman kasi nagsalita pa si Magnus. Hindi lang niya maiwasang makaramdam ng kakaiba, dahil sa kanyang nalaman. Kaya siguro ay parang galit ito sa kanya noong una silang nagkita. Dahil nga ay may nobya pala ito. Pero matagal na niyang hindi nakikita. Napanguso si Lindy. Sila pa rin. 3 years na ang nakalipas. Kaya wala na yun. Abastal. Agad na tumayo si Lindy mula sa pagkakaupo. Are you okay? Nagtatakang tanong ni Magnus. Nanlaki ang mga mata ni Lindy, noong makitang nasa harap pa rin sila ng hapagkainan. Pinilit niyang ngumiti at umiling. Oo, ano? Tapos na ako. Sige. Babalik na lang ako kapag tapos na kayo. Dali-daling lumayo si Lindy mula sa lamesa, at nagpunta sa kusina. Nakakahiya ka talaga Lindy. Kanina ka patahimik May problema ka ba? Natigilan si Lindy noong marinig niya ang boses ni Magnus. Tumikim siya at umayos ng upo. Tumabi naman ito sa kanya, kaya sinarado na niya ang librong binabasa niya. Bakit hindi ka pa natutulog? Maaga ka pa bukas di ba? Balik tanong niya. Nagkibit ng balikat ang binata. Hindi pa ako inaantok. Dapat kasi hindi ka na sumunod pa rito. Baka naninibago ka sa higaan mo. Ngumiti si Magnus. Okay lang. Sumandig ito. Ang ganda pala rito tuwing gabi. Nangunot ang noo ni Lindy. Ha? Oo. Kasi fresh pa ang hangin. Kasi napaka-payapa ng gabi. Unlike in the city, dito kahit sobrang dilim ng paligid, ay hindi ka makakaramdam ng takot. Napatingin si Lindy sa paligid. Tanging ang ilaw lamang mula sa kanilang hasyenda, at ilang mga kulungan ng hayop ang liwanag sa paligid. Bukod doon ay wala nang ibang makikita, kundi ang kadiliman ng gabi. Napakatahimik na rin ang paligid, kaya ito talaga ang oras ng pagbabasa ni Lindy. Tama ka naman dyan. Huminga ng malalim si Lindy. Totoo ba yung sinabi ni Kirei? Hindi ka pa nagkakaroon ng boyfriend? Oo. Masama ba? No. It's interesting actually. Ngayon lang ako ulit nakakilala ng babaeng hindi pa nagkakaroon ng boyfriend. Bahagyang natawa si Lindy. Grabe naman yun. Parang krimen na masyado kapag NBSB ka You know, girls in the city are different. Malayong malayo sa'yo. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso ni Lindy. Ganun ba? Edi ang swerte mo nga. Ikaw nga may girlfriend. Alam niya ba na nagpakasal ka na? She doesn't need to know. Matagal na rin naman kaming walang komunikasyon. Paano kung bigla siyang bumalik? Anong gagawin mo? I don't care. Tumayo na si Magnus. I should sleep now. Pumasok ka na at malamok na rito sa labas. Good night. Nangunot muli ang noo ni Lindy. Kitang-kita niya ang pagkailang ni Magnus sa tanong niya. Sinundan pa niya ito ng tingin, hanggang sa makapasok ito sa loob ng mansyon. Ano kayang problema noon?
Bumuga ng hangin si Lindy, at tinuloy na lamang ang kanyang pagbabasa. Ilang araw din ang nakalipas, bago naging mabuti ang lagay ni Don Fernan. Sa ilang araw na iyon, ay tinutukang maigi ni Lindy ang kanyang ama. Hindi rin umalis si Magnus sa hasyenda, at sinamahan si Lindy doon. Maraming salamat iho, sa pagbabantay sa anak ko. Ngayon ay sobra akong napapanatag, dahil ikaw ang naging asawa niya, nakangiting sabi ni Don Fernan. Papalabas sila ng mansyon. She's my wife now. She's my responsibility, Tito. You shouldn't call me Tito anymore then. Why not start practicing calling me Papa? Napangiti si Magnus. Sure Papa, are you really sure that you're okay now? Yes. I need to go back to my company. Alam mo naman na wala akong ibang maasahan doon. Lalo na ngayon na matindi ang kinakaharap ng kumpanya. Huwag kang mag-alala Papa, we will help you. I'll be happy. Hindi nagtagal ay may pamarang 2 sasakyan sa harap ng mansyon. Agad na bumaba mula roon sila Doña Paulina at Liza. Lumapit ang mga ito kay Don Fernan, na may ngiti sa kanilang mga labi. Na tila ba ay masaya talaga ang mga ito, na maayos na ang kalagayan ng Don. Kahit na ni isang beses ay hindi dumalaw ang mga ito sa hasyenda. Fernan, my love, how are you? I'm happy to see that you're okay now Papa. Tumikim si Lindy. Nakahanda na po ang mga gamit ni Papa, Mama. Mabuti naman. Arko ang kilay ni Doña Paulina. Halika na, mahal ko. Malayo pa ang biyahe natin. Hindi man lang ba muna kayo papasok sa loob para magpahinga? Tanong ni Don Fernan. Oo nga po. Nagpahanda ako ng merienda niyo, Mama, Ate, ani Lindy. Iniikot ni Liza ang kanyang mga mata. No need. Alam mo naman na ayaw ko rito. Ang baho. Agad na napatungo si Lindy, dahil sa sinabi ng kapatid. Napailing naman ang Don. Liza, huwag kang ganyan. You love it here when you were young. Palagi nga kayong naglalaro ni Lindy doon sa kulungan ng mga manok. Noong kabataan nyo paliwanag ni Don Fernan. Pangiti-ngiti pa ito. Iwaw Papa, matagal na yun. Let's just forget about it. At isa pa, si Lindy lang naman ang nag-i-enjoy rito. Hindi ko nga alam bakit hindi mo pa ito binibenta I agree Fernan. Malaki ang maitutulong ng mapagbebentahan ng hasyenda sa kumpanya, segunda ni Doña Paulina. Nanlaki naman ang mga mata ni Lindy. Agad siyang umiling bilang protesta. Ngunit kinunutan lamang siya ni Liza ng noo. Hindi po ako papayag. Ayaw kong mawala ang hasyenda. Paano na lang ang mga alaga ko? Ang mga taong umaasa rito. Hindi pwede. Tama na yan. Seryosong sabi ni Don Fernan. Tiningnan niya ang mag-ina. You both know that I will never sell this land. Mawala na tayo ng lahat, pero hindi ko hahayaan na mawala itong hasyenda. But Fernan, stop it Paulina, let's go now. Nauna nang maglakad si Don Fernan papuntang kotse. Sinamaan naman ng tingin ni Liza si Lindy na nakatayo lang sa tabi ni Magnus. Inirapan nito ang kapatid, bago ito naglakad kasunod ang ina. We will talk about this soon Lindy. Ani pa ni Doña Paulina bago tumalikod. Nakaramdam ng kaginhawaan si Lindy, noong makita na niyang papalayo na ang sasakyan ng mga ito. Napabuga siya ng hangin, at nagpunas ng pawis. Grabe talaga yang kapatid mo Bessie. Pati ang mama mo ay sobra na rin. Ani Kire, naisipan pa talagang ibenta ang hasyenda. Mas matanda pa to sa ating lahat. Naikuyom ni Lindy ang kanyang mga palad. Hindi ako papayag na ibenta itong hasyenda. Pumayag na ako sa gusto nilang magpakasal kahit hindi ko pa gusto. Hindi ako papayag na kuhain nila sa akin ang nag-iisang bagay na nagpapasaya sa akin. Napaluha na si Lindy. Malaki ang problema ng pamilya nila, oo. Ngunit hindi niya gustong mawala sa kanila ang lupaing ito. Hindi dahil sa malaki ang kinikita nila rito, kundi dahil napamahal na sa kanya ang lugar na ito. Halos dito na rin siya nagkaroon ng isip. Kaya kahit mawala na siya ng boses, ay ipaglalaban niya sa pamilya niya ang lupaing ito. Napaigtad siya noong may umakbay sa kanya. It's okay Lindy. Don't worry. Hindi ko rin hahayaan na mawala ito sa'yo. Napatingin si Lindy kay Magnus. Nakangiti ito sa kanya, na para bang inaalaw siya.
Hindi rin alam ni Lindy kung bakit biglang gumaan ang pakiramdam niya, dahil sa sinabi ng binata. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng konsensya dahil sa sinabi niya rito. Sorry sa sinabi ko tungkol sa kasal natin. Wala yun. Huminga ng malalim si Magnus. Anyway, ngayon ko lang na-realize. Gusto mong mag-honeymoon tayo.